Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Sister Des Caredo ng Children of Light Catholic Charismatic Community sa ating programang Jesus Christ, the True Vine. Siguro mapansin po ninyo sa programang Children of Light, palagi po namin yon, iniimbita kayo mag-attend po ng Catholic Life in the Spirit Seminar na ginaganap po sa aming community tuwing katapusang Sabado ng buwan. Siguro magtataka po kayo kung bakit ba kami makulit sa pag-iimbita sa inyo ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Dahil po, ang galaw ng Espiritu Santo ay kakaiba talaga pag ikaw ay magkaroon ng renewal sa iyong Catholic faith. To establish and re-establish a relationship with our God. Yun po ang unang layunin. No? Ito'y para sa mga Katoliko. Kaya ka naman Katoliko, ba? Maraming Katoliko dito ngayon. Sarado, kandado, di padlak pa. No? Maraming mga Katoliko na wala gayud alam. Mga Katolikong unga. Alam mo ba yun? Katolikong unga? Mabasahan lang sa ibang sekta na sabi sa kapitulo, versikulo na ganito, sasabihin na unga, ano? Unga. Unga ng unga. Sabi, kahit hindi daw pwede sumamba sa Diyos-Diyosan, mga estatwa. Hindi naman natin yan sinasamba. Sinasamba nyo ba yan? Hindi, di ba? Image nga tawag niya kasi imahin lang, hindi yan Diyos. No? Sasabihin naman ng Katoliko, unga, ano? Unga, yan, unga ng unga. Hanggang sa lipat na sa ibang sekta, hindi mo na sinaliksik ang pagkakatoliko. Kaya yun mga Katolikong unga. Hindi natin maging Katolikong unga, ha? After itong araw na ito. Pangalawang layunan natin sa seminar na ito ay magbigyan nating daan ang galaw ng Espiritu Santo. No? Tayo kasi, hindi natin masyadong binibigyang halaga ang galaw ng Espiritu Santo. Kahit sa simbahan natin. Sa totoo lang, ang ating mga simbahan ngayon, bihira lang yung pangalan ng Holy Spirit. Pagmasdan niyo po ang mga simbahan natin. Ako po, matagal ako sa Maynila. Isa lang pong alam ko na Holy Spirit na simbahan. Yan lang po sa Tayuman. Kaya ako, na-realize ko rin nga, oo nga, no? Oo nga na naman ako, no? Talagang makita mo nga talaga na hindi natin nabigyang halaga masyado ang Espiritu Santo. Kaya nga po ito'y Catholic Life in the Spirit Seminar, no po? Bibigyan natin halaga at daan ang galaw ng Espiritu Santo. Merong mga regalo sa atin ang Panginoon na hindi natin na-discover, no? Gagaya nung magkasakit tayo, sasabihin pa ng iba, pag may karamdaman ng mga tao magpa-pray over, samdalhin mo yan sa mga charismatic. Lahat naman tayo may regalo ng Diyos, no? Kaya lang hindi natin nagagamit. Amen? Pangatlo pong layunin, no? Upang magkaroon tayo ng isang community, no? Kasi mahirap po pag wala tayong community. Madali po tayong bumagsak sa ating buhay spiritual, no? Pag wala tayong community. Kasi pag ang community mo mga palahubog, maging palahubog ka na rin kahit hindi ka palahubog dati, no? Hindi ka umiinom dati, maging matagainom ka rin, no? Halimbawa ang barkada mo wala sa Panginoon. Halimbawa nag-away kayo mag-asawa, sasabihin ng mga nasa mundo, "Uy, walayan mo na yan. Wala nang uso martir ngayon." Tingnan mo, ay buot, no? Talagang mga advice na talagang nasa mundo. Sasabihin pa, ay, no? Marami dyan, maraming babae dyan. No, tingnan mo ang advice. Pero pag nasa community ka, ipapanalangin ka at mabubuo ang pamilya. Amen? Hallelujah. Pang-apat po na layunin ay para tayo lumago sa ating buhay Kristiyano. Magkaroon tayo ng isang paglago sa ating buhay Kristiyano. Hindi tayo sapat na ang alam lang natin magrosaryo. Hindi sapat na mag-alam na natin mga ama namin, mga Abaginong Maria. Minsan para bata magrosaryo, gagawin natin pang patulog. Hindi pa nangatapos yung Abaginong Maria, gitapos na yung, no? Patong-patong lang. No? Gawin, Abaginong Maria, ganyan. Nako, hindi pwede yan dito sa Children of Light, no? Kami po dito pag nag-rosary talagang ninanamnam namin. Sabi nga ni Sister Teresing, yung saan nagmilagro yung roses sa lipa, sabi po niya yung sa talk niya, ayaan na natin ang ating isip at ating puso magsalubong sa ating mga bibig. Kaya, hindi natin pwedeng kaun-kaunon ang dasal, no? Ikaw kaya, pag manghingi yung anak mo, pag binibilisan, bigyan mo kaya? Pag sa Panginoon, dapat dahan-dahan din, di ba? Kami po dito sa Children of Light, nagkaroon kami ng 3,000 Hail Mary. No? Sus, grabe, no? Dami. No, ako din, nung una, sabi ko, kaya namin yun. Basi pagdating ng 3,000, lawit na dila namin. Pero alam nyo, bless na bless pala. Talagang,
ibang lakas ang binigay sa amin ng Diyos, yung aming 3,000 Hail Mary. At maranasan din po ninyo yan dito once na maging member na kayo, no? Maraming katotohanan, pero bigyan lang muna nating diin yung 4 na katotohanan. Unang katotohanan ay mahal tayo ng Diyos, no? God loves us. Sabi nga po sa St. John chapter 10 verse 10, no? Naparito ako upang aking mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. No, talaga naman gusto naman ni Lord ganap ang buhay natin. Tayo lang talaga ang pasaway, no? Sabi nga dati daw ang Diyos at ang tao iisa, pero nahiwalay daw tayo sa kasalanan. Isa lang talaga yan, walang division yan. Kaya lang sa pamamagitan ng kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Ang Diyos hindi lumayo sa atin, tayo ang lumayo. Sabi nga po sa pangalawang katotohanan that all men have sinned, no? Lahat po tayo, we are all sinners. Sabi po sa Romans 3:23, no? Sabi lahat daw po tayo ay makasalanan kahit wala pong ni isa sa atin ay karapat-dapat sa ating Panginoon. Pangatlong katotohanan na si Jesus lamang ang ating Diyos at tagapagligtas. It is only Jesus who is our God, our Lord and Savior, no? Hindi po yung ating mga kapangyarihan, hindi yung ating mga pagkamagaling, hindi po yung ating pera, hindi po. Only Jesus is our Lord and Savior. Wala na pong ibang makapagligtas sa atin, kundi ang Diyos lamang. St. John chapter 3 verse 16, no? Popular na verse to, God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not die, but have eternal life, no? Tayo mga nanay, hindi po natin kayang ibigay ang ating mga anak. Magkasakit lang yung anak natin, sasabihin natin, sana ako na lang nagkasakit. Pero ang ating Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak, bugtong na anak, para tayo maligtas. Ganun niya tayo kamahal. At ang pagmamahal ng Diyos hanggang ngayon, kahit sino pa tayo, kahit gaano pa tayo kamakasalanan, kahit gaano pa tayo kadami ng ating mga nagawang kamalian sa ating Diyos, mahal pa rin niya tayo. Kaya po, tayo nandito ngayong araw na ito, isang pagpapakita ng Diyos na mahal niya tayo. Amen? Pang-apat po na katotohanan, tanggapin natin si Kristo, accept Jesus as our Lord and Savior. St. John chapter 3 verse 35 to 36. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya, yung mga kapatid natin na mga nasa ibang bakuran, sabi nila, si Jesus daw ay hindi Diyos. Kaluoy ang tao nila, no? Maniwanag po yan na sa Bible. Siguro gilaktawan nila yan. Nung ilaktawan nila, siguro gipilas nila yan. Alam nyo ngayon, yung panahon na ito, kung manonood kayo sa TV, yung ating mga kapatid natin sa ibang sekta, no, tayo na ang tinitira mga Katoliko. Kasi naman tayo mga Katoliko, pasaway din minsan. Hallelujah talaga. Naalala ko si Father, naghumiling doon sa Insurance Commission. Tayo daw mga Katoliko, pag dumaan sa simbahan, mag-twist daw, ganyan. Di ba, sa simbahan usually, nandyan ang Blessed Sacrament sa gitna. Pag dumaan natin sa simbahan, gano'n. Di ba? Ganun, di ba? Hindi ba natin ayusin na mag-genuflect? Kung gusto natin mag-genuflect, kung gusto nating lumuhod, di ayusin pagluhod, hindi yung mag-kiay-kiay lang. Di ba? Ayusin natin kasi Diyos yan nasa gitna. Yan mga pasaway, mga Katoliko. Di ba? Minsan, no, hindi ba ayusin pag sausaw sa tubig sa pintuan ng simbahan? Ganon-ganon lang, yung tikwitik lang, no? Ayusin po natin para hindi tayo mapulaan. Amen? Kaya nga po, dito sa seminar at dito sa paging member ninyo sa Children of Light, sa isang charismatic group, marami po tayong matutunan, mga kapatid. Amen? So, accept Jesus as our Lord and Savior. Sabi nga, talagang tinatanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, no? Kaya pag sinisiraan ang ating Diyos, ang ating Panginoon Hesus sa TV, no? Sa TV, 2 pa naman channel nila. Tayo mga Katoliko, ang ating channel nakakaanto. Kaya nga po tayo sa Children of Light,
nawa matuloy na yung ating cable channel, no? Isang pangarap po yan ng Children of Light, no? Na magkaroon tayong sariling channel para naman merong buhay na palabas ang ating Diyos sa TV, no? At kung Destiny ang inyong cable, alas 8 din ng gabi, Channel 3, meron tayong programa. At nangarap tayo na magkaroon tayo ng sarili talagang channel para 24 hours ipapahayag natin ang ating Panginoon, no? Okay, thank you, Lord. Unang panayam natin po ay